Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay at payo ng OFW. Sa episode natin today, gusto ko pong pag-usapan natin yung isang bagay na madalas nating hindi masyadong napag-iisipan bago mag-abroad, lalo na kung first time, at yun ay ang transportation lifestyle or yung pagko-commute or pagmamaneho sa ibang bansa. Simple lang siyang pakinggan pero grabe pala yung impact niya sa daily life, sa budget at sa comfort. So, sana makatulong sa inyo yung experience ko. Personally, hindi talaga ako marunong mag-drive hanggang ngayon. And to be honest, takot po talaga akong magmaneho. Kaya nung dumating po ako dito sa Quebec, dun ko lang po na-realize na grabe pala dapat natuto ako mag-drive bago ako umalis ng Pilipinas. Kasi dito, kailangan mo talagang maging independent pagdating sa transport. Sa area namin, bus at taxi lang ang option for commuting. Pero pareho silang may pros and cons. Ang taxi dito, mahal din, parang sa atin sa Pilipinas. Mas makakatipid yung bus. So, pag bus, $3.75 kung cash, and $3.50 per ride kung meron kang bus card. Pero ang challenge sa bus is yung time. Kung halimbawa gusto mong pumunta sa isang destination via car, it will take 15 minutes. Pero pag bus, pwede siyang umabot ng 30 to 45 minutes dahil maraming stops. Sanay naman ako sa mahabang biyahe nung nasa Pilipinas ako, which is umaabot ng 2 to 3 hours papunta sa office dahil sa traffic. Pero ang difference dito sa Canada, syempre bago yung lugar, yung language is French, and yung bus drivers hindi magsasabi kung nasaan na or saan ang babaan. And may experience pa ako na tinanong ko yung driver at sinubukan ko talagang makipag-usap sa kanya in French kung ano yung stop na. Pero hindi siya sumasagot or kung sumagot man, hindi niya alam. And dito wala rin konduktor na kagaya sa atin. And hindi ina-announce kung ano na yung next stop. And wala rin kagaya sa MRT na may sign kung anong station na yung babaan. So kailangan basahin mo kung ano yung signage around you. And ang ginawa kong technique is naka-open lagi yung Google Maps ko habang nasa bus para as much as possible hindi ako maligaw. Pero at the same time, medyo stressful kasi bago pa nga at kagaya ko, medyo lacking of sense of direction. And especially kapag winter, ibang level yung mag-commute kasi malamig sa labas. And kahit na merong konting lakad papunta sa mga bus stops, adventure din talaga siya pag sa snow, lalo kung hindi ka sanay sa lamig. And imagine maglalakad ka na makapal yung damit mo. Dahil sa lahat ng challenges na yan, napag-usapan namin ng mga ka-office mate ko, nakashare ko rin sa apartment na bumili kami ng sasakyan. Half year din kaming nagtiis sa commute. And so, ayun na nga, bumili kami ng second-hand car. Tatlo kaming nag-share. Ito po yung model na binili naming sasakyan sa second hand. Isa po siyang Ford Focus SE 2017 na kinuha po namin siya for 3.5 na hulugan. Nung first year ng sharing namin, smooth lang ang lahat. On time naman lahat sa pagbabayad, hati-hati kami sa gas, sa monthly hulog, insurance and everything. Pero dumating yung point na isa sa kasama namin na nag-decide na mag-stop na mag-share kasi lilipat na siya ng apartment. And at that time, kasama na siya sa boyfriend niya. Meaning, hindi na niya magagamit yung kotse as usual. Honestly, talagang na-surprise kami ng isa kong kaibigan kasi biglang kami na lang dalawang maghahati sa lahat ng expenses. Pero wala kaming choice, wala kaming written agreement, walang kasunduan na pinirmahan. And to be fair, tama din naman yung naging decision niya na hindi na magiging practical para sa kanya. So, yung kotse, ang total commitment namin is 3.5 years to pay. So, kahit nabawasan kami ng kahati, napag-desisyonan namin ng friend ko na ituloy yung hulog kasi magkasama pa rin naman kami sa apartment at that time. And honestly, sobrang nakatulong yung kotse sa work namin, sa pag-grocery, at mga side lakad namin. Pero after a year, pareho na kaming nagkaroon ng partner. Ako nagkaroon ng boyfriend, siya naman ay nakapag-asawa. So, nag-decide na kaming maghiwalay ng apartment. And since lumipat na ako, hindi ko na rin masyadong nagagamit yung kotse. Pero dahil committed kami sa hulog, pinili pa rin namin ituloy hanggang matapos. Dito ko na-realize yung malaking lesson na kung papasok kayo sa
car sharing setup, dapat talaga may written agreement. Kasi guys, ang buhay ng isang OFW, mabilis magbago. For example, yung possibility na lilipat kayo ng tirahan, may mag-aasawa, lilipat ng trabaho, possible din na uuwi ng Philippines, or magpapalit ng schedule. At kung walang malinaw na kasunduan, masasaktan yung bulsa if itutuloy. And sometimes, baka yung relationship nyo as friends is mag-suffer din. May clean break lamang po mga kabayan, maghingi po ulit tayo ng suporta mula sa inyo sa pagtangkilik ng ating pong online t-shirt store. Maliban sa t-shirt, marami rin pong ibang products na available. Ang inyong pong lingkod ang nag-design ng mga t-shirts na ito and other products. And currently, we're offering discounts. Please feel free to check our store. Ilalagay po natin ang link sa description below. And maraming salamat po sa inyong suporta. Balik na po tayo sa ating video. Gusto ko rin pong i-share sa inyo na hindi lang monthly car payment ang expenses. Meron din pong kasama na car insurance. Requirement po siya dito sa Canada. For example, yung mga regular maintenance, kagaya ng oil change, tire change, kasi kagaya po dito may 4 seasons, and requirement by law na papalitan ng summer tire to winter tires. And minsan may mga inaasahang repairs kapag may nasira sa sasakyan. And kailangan din pong i-maintain ang cleanliness ng kotse. So, kailangan yung mag-car wash. And minsan kailangan may check-up dun sa sasakyan. And yung car mechanic po dito sa lugar namin, medyo may kamahalan din po. Kaya bago po kayo bumili ng kotse, brand new man or second hand, isipin nyo po, kaya ba ng budget? Sapat ba yung salary? Ready ba tayo sa mga maintenance? I also want to show you our manual tracking of expenses. Ito po yung estimate ng nagastos namin ng kaibigan ko through the years. Hindi po siya perfect kasi possible po na may mga maliliit kaming nagastos na hindi ko na isama, lalo po nung nag-start kami. Pero I hope this is enough para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalaki ang monthly and yearly cost ng pagkakaroon ng kotse dito sa Canada. So makikita po natin dito yung monthly payment, yung monthly insurance namin, and yung mga expenses namin like pagpapayos ng sasakyan, registration, pagpapapintura, and nung nasira yung windshield or nagkaroon ng crack, meron din po kaming malaking ginastos. So overall, through the years, in Canadian dollars, sumabot po siya ng more than $20,000. And kung i-convert po natin siya sa peso, sa current exchange natin ay saabot siya ng more than 841,000. Fortunately po, natapos na namin yung paghuhulog sa sasakyan. It's fully paid na since March 2025 ng kaibigan ko. And since magkahiwalay na po kami ng bahay ng tinitirhan dahil may sarili-sarili na po kaming partner, nag-decide po ako na ibenta na yung sasakyan and she wants to keep it. So, binenta ko po sa kanya yung share ko ng ownership sa sasakyan. And right now, ang sasakyan na ginagamit ko whenever I need to go to grocery is with my husband. And until now, hindi pa rin po ako marunong mag-drive, pero I'm thinking of learning how to drive na po. Hopefully, makonquer ko yung fear ko for driving. And ito nga po muli, yung estimate ng expenses namin, yung tracking namin. Hopefully, magkaroon kayo ng idea from here. Kung bibili kayo ng second-hand car, please lang po, magdala kayo ng kilala na marunong sa kotse, pwedeng kaibigan nyo or kamag-anak, and para matulungan po kayong mag-check ng full condition ng sasakyan, and wag po kayong masyadong ma-attract sa murang presyo online. Kasi halimbawa, yung kakilala ko na Pinoy din po dito sa Canada, bumili po sila ng second-hand car sa Facebook Marketplace, and after 6 months, sobrang daming sira na to the point, sabi ng mechanic, na hindi na siya worth it ipaayos kasi masasayang lang yung pera nila. Dito rin po may option na mag-lease or mag-rent. Gusto ko lang pong i-mention yung sa tingin ko pros and cons ng pag-lease ng sasakyan. Ang pros po, hindi mo naisipin yung long-term maintenance ng sasakyan lalo na kung magiging luma or maluluma na. And of course, lagi kang may bagong model every now and then and mas convenient. Ang nakikita ko lang pong cons sa pag-lease ng kotse ay hindi magiging sayo yung kotse kasi para siyang endless cycle. As mentioned, tuloy-tuloy yung monthly payments, walang hinto unless mag-end yung contract at hindi ka na mag-lease uli ng kotse.
And if isusumo kung hindi mapapasa yung kotse, mas magiging mahal kung lalo't mag-upgrade ka ng mas bagong model ng kotse. And may kilala po akong mga Pinoy dito na mas prefer po nila yung pag-lease. And most of the time, mahilig po talaga sila sa mga bagong models, which is magaganda naman po talaga. And wala rin po akong against doon kasi personal preference po. Okay po siya if ayaw nyo pong magkaroon ng hassle sa pag-maintain ng mas lumang sasakyan or naluma ng sasakyan. For those asking din po or curious, pwede nyo pong gamitin yung Philippine Driver's License dito, pero po for 6 months lang dito sa Quebec. Pero after nun, kailangan nyo na pong makapasa sa driving exam para makakuha ng Quebec Driver's License. Ang tip po dyan na nakita ko sa mga kaibigan ko na kumuha ng driver's license is sinigurado po nilang makapasa kaagad sa driver's exam at makakuha ng driver's license bago pa matapos yung 6 months para tuloy-tuloy po kayo makapag-drive dito sa Quebec, Canada. Ultimately, kayo po ang magde-decide sa pinaka-practical na option kung kukuha po kayo ng brand new car, second-hand car, maghahati-hati kayo or shared car, lease, or magko-commute na lang. Pero lagi nyo pong i-consider na bilang OFW, malaking parte ng sweldo natin ang mapupunta sa sasakyan. And masarap po talaga magkaroon ng sariling kotse. Unang-unang convenient, and alam po natin na marami sa atin na pangarap po ito at isa po itong malaking achievement. Masarap po man na makita yung pinaghirapan natin. Importante po na hindi tayo malulunod sa gastos, lalo na nandito tayo sa abroad, at nagpapadala rin po tayo ng budget para sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. And again, kung makikishare po kayo, make sure na fair yung hatian, at if possible at mag-agree ang lahat, magkaroon po ng written agreement. And kung magko-commute po kayo, for sure mas makakatipid, pero kailangan nyo po ng malaking adjustment and patience. Kayo po kabayan, anong transportation setup ang gamit nyo ngayon? Ano ang may papayo natin sa mga bagong OFWs, and for those planning to go abroad, ano yung mga fears nyo about driving or commuting? Sana po ay meron po kayong natutunan sa mga shinare po natin today. Maraming salamat sa pagtapos ng video na ito. Please like, share, and subscribe to Buhay at Payo ng OFW. Good luck sa ating lahat at mabuhay tayong mga OFW.